Hello and welcome again sa atong YouTube Sir Jarrell YouTube Sir Jarrell TV YouTube channel and welcome no and karong hapon na no it's ang oras karon is 5:08 sa hapon and dalaw ko kamo sa tema nga uh, unsa sa Biblia no ang gitawag nga kini bitaw mga dautan nga nagakahitabo niyo sa atong kalibutan di ba dali kayo ta maka sa English pa di ba when bad things happen no dali kayo ta maka-conclude nga kini sila gihukman sa Dios di ba na mga kalamidad or another kung sa title na to is if there is God, no? If there is God, why does God allow bad things to happen? Yan. Yan ang pinaka message natin ngayong hapon ito mga kapatid. Na minsan may nagtanong, no? May nagtanong ng mga atheist, yan mga tanong ng mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos mga kapatid na kung Pastor Arnold, kung tinuod pa nga na ay Dios nganong hitabo kining mga kapaitan sa kong kinabuhi no ang akong labuan namatay or natabunan sila sa lupa namatay sila no very recent lang na mga panghitabo mga kaigsunan no di lang nato kay ko ng detalye niya sa news kay naa wala sa news no mga pamilya nga natabunan sila sa landslide no tapos namatay sila tanan no namatay sila during sa pinakapait pag yun mga kaigsunan according sa mga news nga madungog na to ingon diha nga natabunan kato nga pamilya during sa ilahang Bible study and prayer meeting no daghang kayo mga comments na madungog nimo nga kung tinuod pa ang Dios nga ilang gialagaran nganong wala man sila proteksyon ni sa Ginoo no nganong gialaw man to sa Ginoo pastor no? Nga panghitabo pastor nga nag-prayer meeting man ato sila maayo man ang ilahang gihimo okay so mao kana siya ang atong pagadalhon ko kamo niya nga tema nga why God allow no ngano nga gitugtan sa Ginoo sa kinabuhi sa tawo dili lang sa mga Kristohanon ang mga dili maayong butang mahitabo no? Ingon pa dili ba tinuod Pastor Arnold nga God is love no gugma ang Dios pero nganong gialaw man sa Dios ang mga kadautan dinhi sa kalibutan nga naamang kaha ang Dios nga gugma mao kini ang the same nga pangutana sa mga katawhan diha sa mga Pariseo diha kang Kristo Jesus mao kini diha nato mabasa ang atong tema karon nga kahaponon no let's read sa Luke chapter 13 verse 1 to 5 okay Luke chapter 13 verse 1 to 5 no let's read sa English mga kagsunan sa King James version mga ginanggingon there were present at the seasons some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. No? And Jesus answering said unto them, suppose that these Galileans were sinners above all Galileans because they suffered such things. I tell you, sa verse 3, I tell you nay, but except ye repent, ye shall likewise perish. Or those 18 upon whom the tower of Siloam fell, and slew them, think that ye are sinners above all men that dwells in Jerusalem? I tell you nay, but except ye repent, that likewise perish.
So diha nato makita mga kaigsunan, no, there is a story, no? There is an ongoing news reports sa panahon ni Jesus Christ, no? Wala pa yung newspaper, wala pa ang social media na ang mga balita hunging nga mga balita ingon pa sa mga katagalugan mga kaigsunan, may pakpak ang balita, no? So umabot ang balita sa mga tao, no? Na may mga nangamatay na mga Galileans doon sa templo, and they were died, and atong basahon again sa verse 1. Og niadtong tungura dihay mga tawo nga mitaho kaniya og may hitungod sa mga Galileanon kinsang dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad inihaw. So tungod sa kasuko ni Pilate, gipatay sila, no? While worshiping, no? Gipatay sila while worshiping dito sa templo, no? Kini as a backgrounder according sa mga commentaries mga kaigsunan, kining mga Galileans mabasa nato sila, mabasa nato ang another reference ani nga mga Galileans sa Acts chapter 5 verse 34 to 36 hangtod na sa verse 38, no? Sa Acts chapter 5, no? Nga these Galileans, they are considered according sa commentary ni Gamaliel diha sa Acts chapter 33, no? Si Gamaliel ang nagsulti, no? Si Gamaliel usa ka pangulong pare, no, sa mga Pariseo, ug naay mga kulto nga nagsabay sa kauban ni Ginoong Kristo, no? Mura gitawag sila mga Galileans, no? They worship other gods also, and also they worship also in that same temple, no, katong tanawon, no, nga daghan kayo na sila nag-worship diya, no, nga dili lang mga Jewish, dili lang mga Christians, but other among religious nga nagatuo diya sa muabutay nga Mesiyas diya sa templo sa Jerusalem, nag-worship po na sila. And by this time, sa time ni Jesus Christ, no, kini ang atong references is kay Gamaliel sa Book of Acts. Pero sa panahon ni Jesus Christ, no, kini nga mga tao, they were happened be murdered, gipatay sulod sa templo while worshiping. So ang una-una sa tao, una sa mga katawhan, sa mga Pariseo nga makasasala to sila, mga dautan sila tungod sa ilang pagkadautan, tungod sa ilang pagpasipala sa pangalan sa Dios, nangamatay sila, no? So muna siya ang so ilang gitagaano pangutana si Jesus Christ, ikaw Jesus Christ, unsa may masulti nimo about this news, no? So mo kana ang makita nato diha sa verse 2. Og si Jesus mitubag kanila, nagadahom ba kamo nga ang maong mga Galileahanon labi pang makasasala kay sa tanan nga mga Galileanon tungod sila nagaantos sa ingon, no? Tungod sa ilang suffering, tungod sa persecution nga nahitabo sa ilaha, tungod sa kadautan nga nahitabo sa ilaha, makaingon ba ta nga sila mas makasasala kaysa sa atoa, no? Ingon ni Jesus Christ, no, no? Ingon niya diri sa verse 3, tanawan ninyo sa verse 3. Ingon ko kamo dili, huna-huna gawas kung maghinulsol kamong tanan, mga matay usab kamo sa ingon, no? Muna ingon ni Jesus Christ nga kung wala man ta naabot dito sa punto nga naata sa kadautan, safety man ta karon, no? Wala man ta dito natabunan sa yuta, no? Dili ibig sabihin nga ligtas ka na, kapatid. Dili ibig sabihin nga luwas ka na, kapatid, kay wala ka na namatay di adto nga pagkakamatayon. Kay nga naman hangtod nga dili maghinulsol ang tao, siya mamatay usab, no? And si Jesus Christ not only kamatayon, physical na kamatayon, kundi kini nagahisgot sa gitawag nga eternal separation sa tao o sa Dios, no? Una siya ang death diya sa balaan nga kasulatan, no? It's an eternal separation from
from God, no? Muna ang tawag nga death symbolically sa balaan ng kasulatan. O ano na pa ikaduha nga example si Jesus Christ diya, no? Sa verse 4, no? Ato makita diya sa verse 4 mga kaigsunan. Kadtong mga napulo og 8 ka mga tawo nga natumpagan sa tore sa Siloe, og nangamatay tungod niini, nagahandom ba kamo nga sila labaw pa ka malinampason kaysa tanan nga uban nga nagpuyo sa Jerusalem? No? Mo gyapon ang challenge si Jesus Christ. Nagahuna-huna ba mo nga katong natabunan sa Siloam, no? Lugar sa katong itong Pool of Siloam, no? The Pool of Siloam, or gitawag na siya, gipahimo gina siya tuyo nga swimming pool, nga ang pagtuo sa mga tao mga kaigsunan nga pag naana siya murag bubalod man na siya murag muripol kay wala may balod ang swimming pool, no? Walay balod, pero nagabalod na siya, mura na siya naga-ripple, nagabalod na siya mga kaigsunan. O ibig sabihin daw nila ang buot nila pasabot niya gihikap doon na siya sa anghel o kato siya magiging healing water. So muna siya katubitaw na remember ninyo itong story sa gospel nga cripple man nga gusto siya makaadto dito, makaabot sa Pool of Siloam, og nakitaan siya ni Jesus Christ og ayo siya ni Jesus Christ dito sa Pool of Siloam. So mao ni siya nga Siloam. And during this time sa Luke chapter 13, natumpag ang pader sa Pool of Siloam ug naipit katong 18 ka mga residente sa Jerusalem. Ug again mao gyapon ang norms, no? Ang panguna-una, ang mindset sa mga tao dito sa kapanahonan ni Jesus Christ, nangamatay itong mga tao tungod sa ilang pagkamakasasala. Dali lang kayo maka-judge ba? Nung mauna nga ito ang habit, mga kigsoon, na imong habit na ito, nga dali kayo mga kahukom nga, gitabunan to sila sa mao nga pader tungod kay sige to sila TikTok. Wala man to sila nagdaig sa Ginoo kay nag-TikTok kuno. And then mga istorya nga wala siguro sila nagtinumanon sa ilang nag-Bible study sila but they are not saved. Kay nganong wala man ang protection sa Ginoo. So sahay ginana ang atong judgment mga kaigsunan, no? But ang ingon ni Jesus Christ, the same kapaitan, mas pait pa usahay ang dangatan sa tao kung wala siya nakapahinulsol sa mga sala. O wala niya dawata si Jesus Christ as his or her personal savior, mga kaigsunan. No? Mga sufferings, no? The same na siya sa illustration ni Jesus Christ sa John chapter 9, mga kaigsunan. John chapter 9 verse 1 to 3. Okay, ano na to And Jesus passed by and saw which blind from birth. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin? This man or his parents, or that he was born blind? And Jesus answered, Neither that this man sinned nor his parents, but that the work of God should be made manifest in him. And verse 4, I must work the works of him that sent me while it is the day, and the night cometh when no man can work. So, ang ingon ni Jesus Christ, nagakatabo ang mga bagay, no dili tanan nga mga kadautan, mga dili maayong butang nga nagakatabo sa atong kinabuhi is because sa atong sala, mga kaigsunan, o sala sa atong ginikanan, no? Say nakapangutana ang mga disciples ni Jesus Christ diya sa story nga nabutas siya sa iyang by birth, nabutas siya. Ginoo kinsa ba ang nakasala, kinibang tawhana o ang iyang maginikanan? No, say makaingon ta nga tungod sa sala siguro sa ginikanan, makaingon ta nga makasasala gina siya, mao na siyang gipanisan siya sa Ginoo, no? So mao na ang atong gitawag nga judgment, no? Dayon dali kay ta makahukom sa usa ka tawo nga dali nato makita ang sala sa ubang tawo kaysa sa sala nato. Mao na ang pinaka
pinakamapansin nato karon labi na sa gitawag nga advancement sa atong technology mga kaigsunan no, naa sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube na diya no. Dali kay ta makakita sa gitawag nga sipyat sa ubang tao no. Especially lalo labi na sa politika mga kaigsunan no. Nahihimuon ang atong presidente na ay gamay nga or mga issue niya dia daghan na kay comment no, sala ni president, sala. Kita nga mga tao dali kaayo kita makakita sa sala sa uban. Apan usahay nakalimot kita sa atong kaugalingong sala nga hukmanan kita sa Dios na diha nga mo ni siya ang atong ginatanaw karon sa balaan ng kasulatan mga kaigsunan no. Kay ang kapungot sa Dios ana diha sa mga tawo nga dili gayud hinulsol no. Mao kana atong makita diha no. Ug dako kayo mga kaigsunan no atong basahon. Let's read diha sa John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 18 mo kini atong mabasa mga kaigsunan. John chapter 3 verse 18. He that believe on him is not condemned, but he that believe not is condemned already, because he had not believed on the name of the only begotten Son of God. Kung atong tanawon mga kaigsunan, siya nga wala nagtuo diha kang Kristo, gi-considered na siya nga hinukma na, no? Naghukma na, no? Nakuha na sa Ginoo ang iyang hukom sa mga tawo nga wala diha kang Ginoong Hesukristo. Nanana ang judgment. And ingon pa sa balaan nga kasulatan, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin is death. No? So tanan ta, no? But the gift of God is eternal life. Mao na diyan nato makita no sa Romans chapter 6 verse 23. Di ba? So mo na nga gikinahanglan ang paghinulsol. Kay kung dili kita maghinulsol, ingon pa sa balaan nga kasulatan, kita hinukman na. No? Hinukman na kitang daan. So diyan nato makita. No? And ang kining pulong nga paghinulsol mao kini ang kanunay nga gitawag nga tema sa balaan nga kasulatan. Mao kini ang giwali sa mga propeta. Mabasa nato diha no, Jeremiah chapter 18 verse 8 no. And also mao pud kini ang mensahe ni John the Baptist no. Matthew chapter 8 verse 3 no, ang mensahe or the ministry of repentance. Dahil mo na ito makita nga mga Kristohanon, kita mga Baptist no, sangunan sa gitawag nga ministry of repentance mga kaigsunan. Gikan kang Jesus Christ, gikan sa mga propeta no, kang Jesus Christ sa mga apostles, and hangtod karon we are preaching ang mensahe sa paghinulsol no diha. Mao kana ang atong history, short history nato dinha. Apan diyan nato makita nga repentance alone no, ang paghinulsol dili siya mao ang makaluwas no, kundi part siya no, part siya sa gitudlo ni Ginoong Hesus atong pagahimuon no, nga maghinulsol kita aron kita makabaton sa eternal nga kinabuhi. Okay? Let's read again. Let's read sa book of Romans. Romans chapter 4 mo kini atong mabasa no. Romans chapter 2 verse 4. Okay? Romans chapter 4, chapter 2 verse 4. Okay, mo kini atong mabasa mga kaigsunan. Or despisest thou the riches of his goodness
and forbearance and long suffering, and knowing, okay, listen, knowing that the goodness of God leads us to repentance. Atong basahon mo sa Bisaya sa Romans chapter 2 verse 4. O gitamay mo ba ang pagkadagaya sa iyang pagkamapungganon o pagkamainantuson o mapailubon? Wala ba ka masayod ang mapaanguron sa Dios alang man sa pag-alagad kanimo sa paghinulsol, no? Pag-agda kanato, ingon siya alang sa pag-agda kanato sa paghinulsol. Kato ba di ay ang pagkamaayo sa Dios kanato, ang paghatag kanato og lugway pa nga panahon dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan, nga wala pa ta gikuha sa Dios, no? Wala pa ta gikuhaan sa atong kinabuhi, no? Gitagaan pa ta di ay sa kahigayunan sa Dios, no? Pagwata nato sa buntag, magpasalamat ta nga, Lord, salamat kayo sa kinabuhi nga imong gihatag kanako, bagong kinabuhi, tungod kay gialaw pa sa Dios nga kita makahinulsol diha, no? So ingana ka importante di ay ang paghinulsol, no? Every day sa atong kinabuhi, no? Every day sa atong ma-remind kita sa kaluwasan nga gihatag ni Jesus Christ sa atong kinabuhi, na magapasalamat kita. Mao na nga it is also worthy nga pagkasimbahon nato ang Dios tungod kay sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. That's the good message from the Word of God, mga kaigsunan. Makita nato din na, no? Mao na nga gusto niya nga kita mao maghinulsol. Ang pasabot sa gitawag nga paghinulsol o repentance, mga kaigsunan, una-una nga meaning sa repentance. Unsa day pasabot ana, pastor? Ang word nga repentance o paghinulsol, no? Nganong kailangan tang maghinulsol, no? Ginaingon diha, it is the change of mind, no? Di ba? Uso na kayo karon the language of atong hulamon ang mga lingwahe sa mga generation Z, no? Nga mindset, no? A change of mindset, or gitawag na siya a change of mind, no? Kay usahay manggod, no, kung dili mabag-o kining atong hunahuna, no? Ma-mindset kita sa wrong mindset, madaot kita, dili nato ma-achieve kung unsa ang dapat nga plano sa Dios sa atong kinabuhi tungod we have a wrong mindset. So repentance is changing our mindset, okay? Usahay from depending from ourselves nga okay lang ko, safe naman ko, pastor, kay naaman ko yung religion. Safe na ko, pastor, kay I am not killing anybody. Safe na ko, pastor, sa ako ang good works, no? Without changing the mindset, maudtod kita sa impyerno, no? So mao kana siya ang repentance. Na isa sa mga meaning nga makita nato sa repentance is changing our mindset from the mindset of religion, from depending sa atong reliyon, from a mindset of depending of ourselves towards depending on Jesus Christ, no? Mao kana ang repentance, changing our mindset, no? Duha diha, changing our mindset towards sin. It is the word turning away. Tungod kay na-change ang atong mindset from religion, from our salvation towards religion, salvation towards other things. Nakita na to karon ang righteousness ni Jesus Christ, ang pagkamatarong ni Jesus Christ, ang pagkamaayo sa Dios o ang libre nga kaluwasan sa Dios. Na-change ang atong mindset sa atong sala. Na-realize na to ang atong sala, dako kaayo ang atong sala diya sa Dios, no? So na-divert ang atensyon na to imbis sa uban sa tao kundi balik sa atong kaugalingon. And then
hinulsol kita. Makaingon ta nga pasayloa ako Dios tungod sa akong pagkamakasasala. Tungod sa kaayo mo na giingon diha ni Apostol Pablo sa Romans nga for the goodness of God leads us to repentance. Ang pagkamaayo sa Dios nagadala ka nato diha sa paghinulsol. No? That's the way. No? Nga makita nato, and will lead us to believe in the only way nga si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Okay? Let's read sa book of John. John chapter 3 verse 5. John chapter 3 verse 5. No? Ingon niya diri sa verse 3. Oh, ingon ni Jesus kay Nicodemus sa verse 3. And Jesus answered and said unto him, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung ang tao, dili siya mapagkatawo og usab. Not only change of mindset, but a change of heart. No? Nakana nga buluhaton is buhat sa balang espiritu sa usa ka tawo. No? That is repentance. No, that not only a change of mindset, but also a change of heart. Pinaagi o kana siya pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Dili gikan kanato, no? Sa verse 5. Ang tubag niya kang Nicodemus, and Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang tao di ay, no? Dili lamang siya sa physical, no? A physical change of mindset, but also a spiritual change of mindset. And not only a mindset, but also a change of heart. But kana siya buhat sa Dios, no? Because except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter to the kingdom of God. Gikinahanglan nato ang seal of the Holy Spirit so sa katawo nga nagdawat diha kang Jesus Christ, no? So mo kana ang ato nga gitawag nga repentance, because it is necessary. Okay? Very necessary, gikinahanglan sa matag usa ka nato, no? Except before ta mag-judge nga ikaw, dautan kaayo ka. I am better than you. No, kanunay ko nagasimba. Ikaw wala ka nagasimba. Mabasig dautan ka na. No. Kundili atong i-check usa ang kasing-kasing sa tao. Ang maka-check ni ana mao ang Ginoong Hesus. O ang maka-check ni ana ang imong personal relationship diha kang Jesus Christ, no? Let's read further sa Jude verse 14, no? Tanaw nato, no? Jude 13 and 14 and 15, no? And Enoch also, the seventh of Adam, prophesied this, saying, behold, the Lord cometh with 1,000 saints to execute judgment upon and to convince all the ungodly among all their ungodly deeds that they have ungodly committed, and that their hard speeches and ungodly sinner are spoken against them. So giprophesy na, no? Giprophesy na daan sa panahon pa ni Enoch, sa panahon pa ni Adam, no? Nga ang Dios magahukom gayud sa tanan, dili lang sa mga tawo nga medyo butan, medyo dili, kundi tanan kita pagahukman sa Dios. That's why we need the salvation. Gikinahanglan nato ang kaluwasan nga gikan sa Dios dito sa cross. Nang una nga atong gikinahanglan. Maayo man kung tao. Despite pa, kay ingon diri sa balang kasulatan, tanan paghukman sa Dios. Kung wala kita nakahinulsol, nakasurrender, naka-change sa atong mindset, naka-change sa atong heart, naka-receive dia or naging born again in the Spirit, dili kita makasulod dito sa gingharian sa Dios. O ang susi ni ana mao ang pagtuo. Okay? Atong basahon.
Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Mo kini atong mabasa sa Ephesians chapter 2 verse 8. Di ba mo kini atong mabasa? For by grace ye are saved through faith. It is not of yourselves, it is the gift of God. Pagkanindot mga kaigsunan. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo, ya? Kini dili sa inyong kaugalingon kahimuan, kini hatag sa Dios. No? Gihatagan kita sa Dios o kaluwasan, libre walay bayad. Ang atong himuon na lang, atong pagkadawaton ang regalo sa Dios nga eternal life. Atong pasudlon si Jesus Christ sa atong kasing-kasing, and we are now born in the Spirit. We are now called born again. Ingon pa sa John chapter, kaya atong mag-receive si Jesus Christ sa atong kasing-kasing, no? We are now called the sons of God according to John chapter 1 verse 12 nga kita gitagaan kita kahigayunan sa Dios nga mahimong anak niya. No, nindot kaayo ang benefits sa gitawag nga paghinulsol mga kaigsunan. A change mindset again ang pinaka meaning sa repentance is ang gitawag nga change of mind, no? Or change mindset from my own mindset nga okay ra ko, maluwas ra ko sa akong kagalingon, basta magbinutan ko, musunod ko sa simbahan, maluwas na ko. No, i-change atong mindset towards repenting, towards the faith dito sa gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. By believing, according to John chapter 3 verse 16, believing in the only begotten Son, and whosoever believe on Him will not perish but have everlasting life. Mao kana siya ang tawag repentance. We change our mindset from the mindset of religion, from the mindset of self-righteousness, to the mind of Christ. That is repentance, mga kaigsunan, no? Mao kana. So there are two realities nga atong makita sa atong topic karon sa Luke chapter 13, mga kaigsunan. Two realities na makita nato sa verse. First reality nga makita nato, ang Dios magahukom sa tanan, or the universal judgment of God, no? Tanan hukman sa Dios. Tanan natong binuhatan, tanan natong mga giistorya, ang atong mga pagpamalikas, ang atong mga manubag kita sa Dios. And God will judge us, and for the wages of sin is death. Mao kana ang una nga realidad or una nga kamatuuran nga makita nato diya sa Luke chapter 13 verse 1 to 5, no? Nga dili pinaagi sa atong pagkamaayo, kundi dili pinaagi sa Dios. Ang Dios magahukom. There's a universal judgment. Ang ikaduha, mga kaigsunan, ang ikaduha nga reality nga mabasa nato diha sa Luke chapter 13 verse 1 to 5 is God's universal invitation. Ang Dios nagaauhag sa tanan sa paghinulsol. Gina-invite ka, no? Kung karon utak na igsuon, wala ka pa nakasiguro sa imong kaluwasan, karon ang adlaw sa kaluwasan. Ug karon ang invitation gi-open sa balaang kasulatan ug sa balaang nga espiritu karon kanatong tanan nga atong paghinulsulan. We need to change our mindset first. From our religious mindset, from our self-righteous mindset, to the mind of Christ, and receiving the gift of eternal life, which is free. Salvation by grace through faith alone, mga kaigsunan. We need to receive them.
That is the real invitation nga makita na to diha sa balaan nga kasulatan. Nga dili tungod sa atong mga kaugalingon nga pagpaningkamot. Dili tungod sa atong qualification nga reliyoso ko, okay na ko pastor. No. But because of the grace, sa grasya sa Dios nga iyang gihanyag kanato, gihatag niya kanato libre, walay bayad. All we need to do is to repent. No, repent. Change our mindset. Change our heart by the Holy Spirit. No, mao kana siya. Paano na ako na madawat, pastor? Gusto ko mo dawat niya na. Let's read our last verse this karon nga kagabihon. Ingon diha sa Romans chapter 10. Nanong sa may akong himuon, pastor, para madawatan ako kana nga libre walay bayad nga sacrifice ni Jesus Christ. Let's read sa book of Romans chapter 10. Okay niya ito mabasa sa Romans chapter 10. Verse 10. Okay, ato basahon sa Bisaya. Romans chapter 10 verse 10. Ato basahon ha. Mo kini atong last verse karon nga kagabihon. Romans chapter 10 verse 10. Okay. Ingon diha Romans chapter 10 verse 10, kay ang tawo nagatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya, ug siya nagasugid pinaagi siyang baba aron maluwas siya, no? Ingon diya sa English, for with the heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa to pa di ay kung kita magatuo diha sa iyang bugtong anak pinaagi sa atong kasing-kasing, atong madawatan ang pagkamatarong ni Ginoong Kristo, ug siya kung ato siyang isugid pinaagi sa atong baba, kita makabaton og kaluwasan. No? Ingon pa diya sa verse 13. No? Ingon niya sa verse 13, Romans chapter 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya ang tanan nga magaliya sa ngalan sa Ginoo, maluwas. So, all we need to do sa invitation, isugid sa imong baba, pinaagi sa imong kasing-kasing. Ingon na ito nga, Ginoo, ako usa ka makasasala. Ginoo, ako maadto sa impierno kung dili na ako kapasudlon sa akong kasing-kasing. Dawata si Ginoong Kristo. O tungod niya na sa imong pag-confess, sa imong pagtawag sa pangalan sa Ginoo, ingon sa balaang kasulatan, ikaw ug ako na born again na. O tungod niya na nakitay kaluwasan. O tungod niya na kita karon makaawit sa atong simbahan, makaawit sa atong makapangalagad og pagtarong og pag-ayo diya sa Ginoo. Because kita giluwas na. Dili tungod kay luwasonon pa ta. Mao kana ang kanindot sa assurance, mao kana ang kanindot sa gasa nga kaluwasan sa Dios. No? So before kita maghuna-huna nga nganong gialaw man ni sa Ginoo kining mga kadautan, gialaw kining mga kadautan sa Dios aron kita makahinumdum kaniya, no? Makahinumdum sa iyahang kaluwasan ug makadawat kita sa mensahe sa kaluwasan. That is the two realities. Don't forget the two realities nga atong nahisgutan karon. The universal judgment of God, nga ang Dios magahukom sa matag tawo, ug ang bayad mao ang kamatayon, ug ang ikaduha ang universal invitation pinaagi diha kang Ginoong Kristo. Karon kamo ginaawhag ang mga naminaw nakadungog niini nga pagwali, dawata si Jesus Christ sa siya personal nga Savior. No, kung wala pa nimo nadawat si Ginoong Kristo.
Kung nadawat na nimo si Jesus Christ as your personal Savior, padayon sa pag-grow, mga kaigsunan. Kay mo na ginaingon sa balaan nga kasulatan or ginakantan to kanunay, read your Bible and pray every day, no? Ang pangutana, mga kaigsunan, are we reading our Bible? Are we praying? Pray every day, mga kaigsunan, no? Maybe wala. It is time for us to repent. It is time for us to renew our commitment diya sa Ginoo. Basig Kristohanon ka na, pero nabugnaw na kasi imong pagpangalagad, no? Nabugnaw na kasi imong pagpangalagad. Ang repentance, mga kaigsunan, dili lamang na siya sa kalawasan, kundi every day in our hearts we change our mind towards sa ato ang mga kasipyatan, kalapasan, no? Ug nagapangayo kita sa Ginoo ka pasayloanan directly to Him, because we know nga ang gugma niya, His goodness is leading us to repentance. Nung manindot kayo nga mga pulong sa Dios nga atong nadungog karon, mga kaigsunan, God is inviting us, no? God is inviting us and offering us the free gift of salvation. Ang pangutana, igsoon, andam ka na ba? Ang Dios mag-abot mubalik sa paghukom nining kalibutan na andam ka na ba? Are you ready to meet your God? Are you ready? Are we ready, mga kaigsunan? Maybe may andam naman ko, pastor, kaya akong giandam mga akong mga pagkaon, dagang kayo. Maybe, pastor, dagang kayo ko og dagang kayo ko mga deposits somewhere, no? But dili ka na mao ang kasiguruhan sa kalawasan, mga kaigsunan. Maybe naghangkay kog mga parenti nga pastor, daghang kay parenti nga naa sa abroad, or na ako'y parenti nga pare, pastor, or na ako'y igsuon nga pastor. No, grabe, pastor. Dili ka na tungod sa itong kaparentihan, kundi it is a personal relationship diya sa Ginoo. It's time to change our mindset from the gitawag nga religious mindset to the mind of Christ. Mao kana ang atong dapat hinuklogan. O daghang salamat ngayong gabi sa tanan. God bless us all.